Po tayo ngayon ng short, mga kababayan. Ang sinuot ko na ito ay ginawa ko. Ngayon ay ituturo ko po sa inyo step by step. Kung kayo po ay bihasa o sanay, master para gumawa ng short, pantalon, polo at iba pa, ay hindi po para sa inyo ang video na ito. Sapagkat ito po ay para sa gustong mag-aral. Sa as in gustong matuto paano manahi, marunong magpatakbo ng makina pero hindi alam kung paano gumawa. Ituturo ko po ito sa inyo, step by step po ito. At ang gusto ko munang ipakita ko sa inyo ay yung mga parts kailangan po natin. Ang pinakamagandang gagawin ay gumawa na ho ng pattern. Kung gusto po ninyo ng tatlong size, small, medium, large, or depende sa inyong size, ay doon kayo gumawa. Ito pong ginawa ko po na ito ay sukat sa akin. Ito po yon. Pero nag-adjust na po ako kasi nakita ko po medyo maluwag yung dito. Ang uso po ngayon ay medyo maliit yung dito. Kaya in-adjust ko na po ito. Ngayon, para madali, ay nilagyan ko na rin ng mga sukat ng back pocket. So, ito po yun. Ito yung front, ito yung back. Yan. So, ito po yung slide pocket. Kaya ganyan, dapat ay diretso yan. Ngayon, ginawa po natin ay gumawa na po tayo ng pattern ng pocket. May allowance po yan. Ito naman yung gagawing sinturira. Ito. Tapos, ito naman ay dito. Kasi ito pong bulsa na to ay puti. So, para hindi lumabas yung puti ay nakatakip. Ngayon, ginawa ko po ay gumpit po ako ng ganito para ho dito. Para yung iba kasi ay puti dito kaya nakikita. So, ang ginawa natin, tatapalan ho natin dito para at least pag ganyan, yan, ay hindi kita yung puti. Ngayon, ito naman yung sa zipper. Yan, dito yan. Ito yung sa loob ng zipper. So, ang gagawin po na unang-una ay yung sa pinaka-belt niya. Sa waistband po. Ito yun. Ngayon, ang advantage po ng may pattern ay para mapagkasya po yung tela. Sa tela po kasi, pag bibili ho kayo, tatanungin nyo kung anong lapad. Kung ito ba ay, kung yung pong tela na mabibili nyo ay 60 width or 54 o kulang. Kasi may problema po pagka hindi abot ng 60 ang lapad, 60 inches, hindi na po mapagtatabi ang back and front. Pag 60 po kasi, ay pwede itong pagtabihin. Ganyan. So, hindi kasi kulang ito sa 60. Ganun pa man, kahit na kulang siya sa 60 width ay mapagkakasya sapagkat gumawa na po tayo ng pattern na ng halos kumpleto na. Pakita ko po sa inyo. Ayan. Ilalapat po natin ito. Hindi po pwede yung ganun po ang lapat ng pattern, mga kababayan. Kailangan ay nakasunod siya sa haba nung tela. So, para talagang magkasya, ito makikita po ninyo dito. Tingnan niyo po ito. Kapag ka ito tumagilid ng ganyan, o kaya tumagilid ng ganon, pag nangyari yan, pilipit yan. Kaya dapat naka-straight po dito itong laylayan. So, ito po yung tela na medyo makitid, kaya ganyan yung nangyari. O yan. So, ilapat na rin po itong mga importante na ito. Ngayon, pag nailapat na po yan, siyempre, safe na yan. Wala nang nakalimutan na parts. Pwede na po iyang guhitan.
back pocket ay lalagyan natin to ng allowance. Ito pong ginuguhit natin, ito po talaga ay para sa tila, kasi ito pong kulay na to, pagka plinansya yan, kusang natutunaw yung kulay na yan, kusang nawawala. So ayan na, meron pang sobrang tela na pwede siyang gamitin dito. Ito po mga kababayan ay pang tailoring. Ibig sabihin po, itong ginagawa ho natin ay pulido. Pulido talagang as in matibay. At kung meron nga palang gustong magpagawa nito, ng mga taga-subaybay po natin yan, at gusto po nila nang magtinda po nitong pangbinta, at least quality, ay pwede ho kayong mag-order. Ang gandahan po nito ay ng may pattern. Pagka maramihan na, papatong-patungin na lamang po yung tela. Pagkatapos ay tatabasin kung may cutting machine, ay yun ang gagamitin. Bakit baka magtaka po kayo, bakit itong laylayan ay nakaganyan? Pag ito kasi diniretso nyo, pag tinupi ito, pag naghiming na ng ganon, ay pipilipit na yung himing. So kailangan nakaganon, kasi ang purpose niyan, nakita nyo to, pag tinahi, yan. Kasi pag diniretso nyo ito, kakapusin. Tapos na siyang matabas. So ang gagawin natin, ang pinakauna natin gagawin ay side pocket. Ito yung tinuturo ko po sa inyo mga kababayan, ay basic na basic, para po talaga ito doon sa mag-aaral. Ito yung magiging posto ng yung bulsa. Ngayon, para hindi po kayo malito sa mga baguhan, kita nyo po bakit may gupit ito. Bakit doon ko? Kasi itong kabila, puputulin natin. Yung kabila ay buo, tulad nito. Tulad po nito, kita nyo, gupit yung isa buo. Yun ang dahilan kung bakit itong kabila na to ay gugupitin natin. Okay? So, ibig sabihin, ito, gugupitin natin ito. Ito, buo. Para pag ginanyan, yan, buo ito. Mali ito yun. Ito yun. Itong gupit na to, ito yun. Okay? Tapos na po natin na-cut. Ang susunod na po natin ay overlock. Sa overlock po mga kabayan, dapat bago magsimula, titingnan muna yung paayos mong sinunod, kasi hirap po magkabit nito. Kapag naputol, ang tagal po ikabit nito. So, ito na po yung mga part na i-overlock po natin. Ayan, una, ito, tinutupi po ito. Ito yung nasa ilalim ng zipper.
So pag overlock po, pagka tinupi natin, siguraduhin po natin na ang nasa itaas ay yung right side. Ayan. Tapos, ito naman. Una po natin gagawin ay side pocket. So, ang technique po para hindi ho kayo malito, baka ma one way na tinatawag, gigita po ninyo ito magkataklob na ito. Ito po yung nilalagay natin. Yan. Kailangan magkataklobin po ito. Pagkatapos, double check nyo kung magkataklob na ito. Yan. Ibig sabihin, pareho. Yan. Kapag tinapal po, dapat ay yung right side ng overlock ang nakalitaw. So, attach na tayo ngayon. Attach side pocket. Kailangan ay yung nasa right side. Siguraduhin na yung nasa right side. Ito na po yun. Yan. Makita na po ninyo, natataklob na po natin ito. Tapos, yung ilalim ng bulsa, kailangan ay pareho para pag tinupi. Ang ginagawa po natin sa ganito, mga kapatid, mga kababayan, ay binabaliktad para hindi na po siya i-overlock. Tapos po nito ay babalik na rin. Para hindi na gumalaw-galaw. Para hindi gaano mahaba yung zipper, ay susukat lang po tayo ng 8. Ganito yung pagkabit ng zipper, mga kabayan. So, pag nakalagay na yan, kailangan itapat lang din dito yung zipper. Ito. Kailangan nakatapat ito dito. Yan o. Gilid ng zipper. Tapos nito, ng 40.
pwedeng dublihan, pwede rin isa. So subukan natin na doble. Ito na sa ilalim. Kita niyo po ito, may tahi dito, tapos yan. Ito tupi lang, ipapatungan lang po yan nito. Ayan. Dahil para sa mga baguhan itong tinuturo natin, mas maganda yung dulo nito ay markingan. Kasi dito ipapatong. So, nakita niyo to? Ang tahi nito, nakita niyo po ito, idodugtong lang at itatapat nyo lang din itong pagsisimula ng tahi nito. Tapos bitin, pigitihan, itaob, tapos tahian dito sa ibabaw. So nakita nyo na po ngayon dito. Yan. So sakto. Yan na. Ngayon, ang susunod ay tatahiin na po ito. Kailangan ito ay mapantay. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, ito ay hindi bara-bara. At pagka naayos na, ay saka po ngayon ito tahian dito sa ilalim. Ngayon, dahil nagdoble tayo ng pasada dito, doblihin din natin to para punta tayo sa back ngayon. Dahil nga po sa gusto natin na maging maganda yung hugis ng likod, ay nilagyan po natin ng ganito. Kung ang magsusuot po kasi ay hindi na maumbok yung likod at hindi nilagyan ito, lalo pong pangit. So nilagyan natin ito mga kapatid.
po yung ano. Ito na po yung double pasada natin. Lahat nakadoble. Yan. Doble pasada lahat yan. Sa likod. Sa harap. Ngayon ay himing. Tapos na po. So, nilagyan natin itong patigas. Kaya maganda yung ano, maganda yung lapat ng pan. Ito. Yan. So, ayan na po mga kapatid. Tapos na. Sakto. Sakto lang yung dito. Sakto lang, hindi malawag, hindi madasikip. Sakto lang. Pag nilagyan ng bulsa dito, maganda. Ulitin natin sa mga hindi nasimulan.
ito po yung step by step para sa mga bago at gustong matutong manahi ng short. Ngayon, kung gusto po ninyong mag-order ang sariling gawa, quality, matibay, at bago matastas yung mga tahi ay sira na muna yung tela, mag-comment lang po kayo. Thank you po sa inyong panonood. So ito na po yung yari, mga kababayan. Ito pong bulsa nito, wala pa po ito. Wala pa po, hindi pa po natin nalalagyan ng butones dito. Pipili tayo ng magandang butones. Ito po yung back. So 6 packet po ito. At napakaganda po nitong lapat. Ayan, ang quality po nito ay pang is-in talaga. Actually, kung magbibigay ng sample ay malamang matanggap po ito. So maganda po ang quality po nito. Ito naman yung isa. Ito naman ay stretchable po ito. Masarap sinuot ko kasi sa akin to. Masarap pagka sinakbang kasi hindi sumasabit na nababanat po siya. Tingnan natin sa likod. Babayan. So ito po ay 36. So yung sizes po na available natin 30, 32, 34 hanggang 36. Pwede rin kung maliit at gusto nyo magpa mid to order ay magsabi lang po kayo. So ito pong isang kulay na ito, yan ito. So dalawa po ang kulay nito. Yan. Itong isa ay walang takip dito. Yan. So ito po yung design naman ng bulsa. Ayan po. Ito po yung likod. Ito po ay sinunod natin sa technique na maganda yung hubog ng likod. Iwasan nyo po bumili ng short na hindi napantay yung dito at dito kasi pag umupo punit yan sa harap. Ito po yung harap. Nilagyan po natin ito ng patigas. Kaya hindi po pipilipit. Ang short po kasi katagalan pagka sinuot, pagkatagalan po ay ito ay naglulukot-lukot na. So may patigas po ito para maintain po yung magandang lapat. Yan. So kung mayroon po mga gusto mag-order po mga kabayan, pwede kong pang wholesale ho ito. Pero pwede rin po sa retail pa isa-isa. Pero kung gusto nyo magtinda po kayo ay dadamihan po natin at marami pa pong mga kulay ang ating gagawin. So ayan, salamat po.